Yun, kakapasok ko lang sa shop. Yun, sa Sian's Barbershop, Main, sa loob ng public market. Yes, so naglilinis muna ako ng table, nagre-re-oil mga gamit. Walis muna. Yun, so sa first client na ako. After nito, yung kapatid niya yung sumunod. Tapos sa second client natin. Yun. Yeah. Tapos, dinis uli ng table, linis ng gamit, re-oil na naman ulit, tapos walis. Actually, normally ko naman na ginagawa to every after client. Then, if ever mapapansin ko man na kailangang i-re-oil yung clipper bago gamitin, is i-re-oil. Yan, so, tanggal lang naman maliliit na buhok. Yan, after re-oil, bonus lang ng mga excess na para walang dumikit sa ulo ng customer. Yan. Make sure lang natin na may runtime siya kahit na saglit para once na gagamitin natin ulit walang sasabi. Yun, so sorry kung wala pa naman akong yan, pati gunting, nire-oil din natin. Yan, to make things sure na makaputol siya na maayos. Kasi kahit mga gunting natin, kailangan ding i-re-oil. Yan, so wala pa naman tayong dito, customer. Yan, so wala pa akong barber site to clipper site. So wala pa naman akong balak. Kasi pagka bumili ako, baka mag-increase ako ng presyo. Yun, so nangangamuhan lang po ako. Shoutout kay Boss Pat. Yan. Salamat sa pagkakataon. Paggupit ako sa shop nyo. Yan. Tapos, syempre, uli tayo ng punas natin kung alin yung basa. Yan. Para masigurado natin pagkadating ng client is malinis. Yan. Tapos ito si sir na naka-wolf cut. Tapos pinayos lang yung buhok niya. Yan. Tapos si kuya na kasamang jowa. Yan. Yan. Tapos yung sumunod natin na client uli. Yan. Ito yung ano, ginapitan ko ng mid-drop fade na naka-texture sa ibabaw. Tapos yung tropa, si Mer, fresh from Baguio. Ayan. Tapos si Sir ulit, sumunod. Ayan, tapos sunod-sunod na sila. Actually, late na ako nakauwi nito eh. So, meron din times talaga na lalo pagka ganyan na sunod-sunod yung walk-ins. Ayan. Alas din natin nawawalisin kagad yung Yan, tayo na-explain ko din kay ma'am kung paano niya iayos yung kanyang buhok. Ma'am na naka-criminology. So, bumalik rin siya kagad the same day sa akin. So, pina-touch up lang naman. Wala namang problema dun. At the same day pa rin siya bumalik. Yan, tapos si sir na ginupitan ko ng comb over na mid-fade. Yan, tapos yung sumunod kay sir na comb over na mid-fade. Sir na ganda ng texture ng buhok. Saktong pang slick back. Yan, tapos si sir na nakakulay blue. Yan, tapos si sir na nakakulay black. Tapos si baby. Yan. Actually, natuwa si sir niyan sa pagkaka-slick back ng buhok niya. So si sir, sabi rin niya sa akin na gayahin ko yung ginupit ko doon sa una bago sa kanya. Yeah, tapos makikita natin si baby may sa ulo niya may hindi pantay. Actually, nagupitan niya accidentally. Yan, so nice na lang din natin. Tapos yung sumunod na client natin, yan, yan ipit-ipit lang, ipit-ipit. Yan, so mapapansin nyo, yung iba hindi ko na nawalis kagad. Pero after naman talaga winawalis ko. Yan, tapos pack up ulit. Make things sure lang natin na malinis yung ating table bago tayo umuwi. Yan. Pati yung sa drawer. Dapat lahat malinis, lahat na re-oil. Yan. Ito naman usually ginagawa natin every day. Every magjo-duty tayo sa shop. Yan. Ito halos hindi ko nagamit yung aking headlamp. Pero just in case ko lang din yan. Yan. Medyo madami-dami lang yung ilalagay sa bag. Yan, so shout out sa mga nagpagupit sa akin. Maraming salamat sa tiwala. Yun, kung baka merong magawing dyan, sponsor dyan ng barber case. Thank you in advance. Yan, so tanggal lang ng
mabuhok sa katawan. Ayan, medyo sakit-sakit din sa paa. Kahit papaano nakachamba, kinaya natin 15 heads. Ayan, so kailangan natin mag-overtime. Ayan, so pati yung upuan, linisin natin maigi. So para sa susunod na magdu-duty, ayan, malinis lahat. Walang tira-tirang buhok sa sahig. Yan. Pati muna natin TV. Kalimutan ko pa nga yung blower ko. Buti na lang nakita ko rin kaagad. Actually, nauwi ko kasi minsan may mga clients akong dumadaan sa bahay. So, wala akong spare na gamit na pwede iwan sa shop. Yan. So, tamang walis lang tayo. Check na tayo ng mga messages natin. Sa alis hindi natin na-check yung message. Gawa ng dire-diretso yung customer at suporta. Yan. Tamang walis-walis lang tayo. Actually, hindi naman 'to pakitang gilas, ganito talaga ako. Baka isipin ng ibang tao is nagpapakitang gilas ako sa CCTV, pero ganito na talaga ginagawa ko regardless. Hindi man ako nakakapaglaan ng 5 minutes na time para mag-disinfect. Hindi ko naman sasabihin mag-disinfect kasi wala pa naman akong barber side tapos clipper side. And so, minimake sure ko lang din na malinis regardless na wala tayong pang disinfectant. Yan. Tamang ulis-ulis lang din tayo. Bago mag-closing, kita nyo din naman. Yan. Para masigurado natin na kinabukasan, hindi napapalinisan sa ibang tao. Yan. So, sana all ganito din yung work ethic. Yan. So, na-encourage ko yung mga kapwa ko barbero na ugaliin din naman natin maglinis ng ganito. Na tayo mismong barberong maging responsable maglinis ng ating workstation tapos mga buhok na ginugupit. Especially re-oil ng mga gamit para tumagal yung mga gamit natin including gunting. Yan. So, work naman natin yun as barbero. Yan. Tapos palit din tayo ng blade kada customer. Magkano lang din naman yung isang box. Yan. Huwag tayo matakot na magpalit-palit ng blade. Hygiene-wise. Yan. So, laki-laki ng bag ko. Peace muna tayo. Yan. Tapos na ang duty natin sa araw na to. Yan. Double check lang natin kung alin yung mga naiwan. Yan. Patayin natin yung breaker. Yan. So, closing time na. Maraming salamat sa panonood.